Ninakaw nila ang lahat. Habang haplos ko ang aking sinapupunan sa malamig na sahig, nagpapakasarap sila sa kama ng aking pamilya. Ipadala na ang baliw na yan sa ospital, akin na ang bata, halakhak ng halimaw kong asawa. Ngunit hindi ko hahayaang magwagi ang mga demonyo. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ako upang durugin ang kanilang perpektong kasinungalingan. Handa na ba silang tikman ng impyerno? Ninakaw nila ang lahat. Habang haplos ko ang aking sinapupunan sa malamig na sahig, nagpapakasarap sila sa kama ng aking pamilya. Ipadala na ang baliw na yan sa ospital, akin na ang bata, halakhak ng halimaw kong asawa. Ngunit hindi ko hahayaang magwagi ang mga demonyo. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ako upang durugin ang kanilang perpektong kasinungalingan. Handa na ba silang tikman ng impyerno? Pabrika lang siya ng tagapagmana ko, Helita. Pagkatapos niyang manganak, ididiretso ko na siya sa mental hospital at ikaw na ang tatayong ina ng bata. Ang mga salitang iyon ay parang kumukulong asido na ibinuhos sa buong pagkatao ni Kirana. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina, nakatayo siya habang mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit at asul na sapatos ng sanggol. Ito sana ang sorpresa niya para sa lalaking pinangakuan niya ng buong buhay niya bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata upang silipin ang awang ng pinto, umaasang baka guni-guni lamang niya ang lahat ng kanyang naririnig. Ngunit mas malupit ang katotohanang sumalubong sa kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang asawang si Bascoro na mariing nakayakap kay Jelita, ang babaeng itinuring niyang sariling kapatid at ang mismong taong inampon niya sa ilalim ng kanilang bubong nang mawalan ito ng matutuluyan. Wala ang bakas ng lalaking nag-aalaga sa kanya tuwing gabi. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na walang awang pinipilas ang kanyang pamilya. Bumagsak ang maliit na sapatos mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumapag ito sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay na nakalikha. Tila umurong ang lahat ng hangin sa paligid. Namanhid ang kanyang mga binti at nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib sa tindi ng sakit na hindi makahanap ng lagusan palabas. Gusto niyang sumigaw, magwala, at bawiin ang kanyang dangal roon din, ngunit biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Unti-unting nilamon ng matinding takot si Lina habang tila namimilipit ang kanyang sikmura sa sobrang kaba at sakit. Sa natitira niyang lakas, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo at agad isinara ang pinto, na para bang doon lamang siya ligtas mula sa mga taong nais siyang saktan. Halos mapasubsob siya sa malamig na. Sa halip na bumigay sa galit, dahan-dahan siyang yumuko at mahigpit na niyakap ang kanyang umbok na tiyan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa malamig na tela ng kanyang manggas upang pigilan ang pag-alpas ng anumang paghikbi. Kailangang maging ligtas ang kanyang anak. Kahit madurog ang kanyang puso ng pira-piraso, hindi niya hahayaang mapahamak ang inosenteng buhay na walang ibang masisilungan kundi siya. Aatras na sana siya upang tahimik na tumakas pabalik sa kanyang silid nang biglang may matatalim na kuko ang bumaon sa kanyang balikat. Paglingon niya, bumungad ang malamig at nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Mahigpit nitong pinisil ang braso ni Kirana, nag-iiwan ng bakas ng sakit na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Naglalakad ka na naman ng tulog, Kirana. Nababaliw ka na ba tulad ng patay mong ina? Madiin at puno ng pang-aalipustang bulong ng matanda. Wala sa sariling napailing si Kirana. Pilit na kumakawala mula sa mahigpit na hawak nito. Ngunit tila isang asero ang mga kamay ng biyenan na patuloy na bumabaon sa kanyang laman. Dito niya napagtanto ng buong-buo na hindi lang ang asawa at matalik na kaibigan ang nagtataksil sa kanya. Ang buong bahay na ito, ang malapalasyong tahanan ng kanyang mga ninuno, ay isa na palang malaking patibong. Nakikita ni Doña Carmen ang lahat. Alam nito ang kataksilan, ngunit pinipili nitong durugin si Kirana
para sa pansariling kapakinabangan ng kanilang dugo. Habang pilit siyang kinakaladkad ni Doña Carmen palayo sa pasilyo ng opisina, bahagyang napalingon si Kirana sa madilim na bahagi ng hardin sa labas ng malaking bintana. Sa gitna ng mga nagtataasang halaman at makapal na hamog ng gabi, may isang matangkad na anino ng lalaking nakatayo at tahimik na nakamasid. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa kawalan ng liwanag, ngunit may kakaibang bigat sa presensya nito na tila ba sumusubaybay sa bawat paghinga at galaw sa loob ng mansyon. Wala na siyang lakas upang manlaban nang tuluyan siyang ipinasok ng matanda sa isang madilim at malamig na kwarto sa dulo ng pasilyo. Hayaan siyang mabulok sa sarili niyang kabaliwan. Huling panunuya ni Doña Carmen na may kasamang nakakikilabot ng ngiti bago tuluyang isinara ang mabigat na pinto. Nabalot ang buong paligid ni Kirana ng malamig na kadiliman kasabay ng mariing tunog ng pag-ikot ng susi sa bakal na kandado. Tuluyang nagkukulong sa kanya sa sarili niyang impyerno. Naiwan siyang nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang tiyan habang ang mga luha ng pagkawasak ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang umaga ay dumating ng walang dalang pag-asa para sa sawimpalad na ginang. Ang mga sinag ng araw na tumatagos sa makapal at mamahaling kurtina ay tila mga bakal na rehas ng isang gintong hawla. Nagpapaalala kay Kirana ng malamig na pag-ikot ng susi sa kandado na naghiwalay sa kanya sa malayang mundo kagabi. Nakaupo lamang siya sa gilid ng malaking kama. Ang mga mata ay namumugto at ang diwa ay tila nakalutang sa isang madilim na nakawalan. Bumukas ang mabigat na pinto ng kanyang silid. Pumasok si Jelita na may dalang isang tray ng almusal. Nag-iinit ang sulok ng mga mata ni Kirana nang mapansin ang suot ng babae. Ito ang paboritong sutlang damit niya. Ang mismong regalong binili niya mula sa kanyang sariling ipon bago pa man siya magdalandaw. Maayos itong nakalapat sa katawan ni Jelita na tila ba matagal na nitong inaangkin ang lahat ng pag-aari ng lehitimong asawa. "Good morning, Ate Kirana. Dinalhan kita ng breakfast para hindi ka na bumaba." Nakangiting wika ni Jelita. Ang boses nito ay matamis, ngunit may nakakalasong talim na nakakubli sa bawat salita. Inilapag nito ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng bintana bago nagpatuloy sa pagsasalita nang may mapanuyang kislap sa mga mata. "Kailangan mong kumain ng marami. Grabe, sobrang pagod ni Baskoro kagabi kaya hindi na siya nakabangon ng maaga para silipin ka. Bawi na lang daw siya mamaya." Isang tila malaking bato ang bumara sa lalamunan ni Kirana. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panlalamig ng kanyang mga palad. Gusto niyang bawiin ang damit. Gusto niyang sumbatan ng babaeng nasa harapan niya. Ngunit naisip niya ang walang kalaban-labang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang magpanggap na manhid. Pilit niyang inihakbang ang kanyang mga paa patungo sa mesa, umupo at mahigpit na hinawakan ng kutsara. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kinain niya ang pagkain ng walang panlasa. Nilulunok ang bawat subo kasama ang kanyang nadurog na dangal upang maiwasan ang anumang gulo na maaaring makasama sa kanyang dinadala. Habang patuloy sa panunuya si Jelita, isang matangkad na figura ang tahimik na lumitaw sa hamba ng nakabukas na pinto. Siya ang bagong driver na kamakailan lamang tinanggap sa mansyon. Nakayuko ang lalaki bilang paggalang, ngunit nang mag-angat ito ng paningin, nagtama ang kanilang mga paningin ni Kirana. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa maikling sandaling iyon. May isang napakalalim at pamilyar na lungkot sa madilim na mga mata ng lalaki. Isang tahimik na pagkaunawa na pumukaw sa kuryosidad ng nagdurusang ginang. "Ano ba yan, Ate Kirana? Ubusin mo naman para hindi ka mukhang ewan dyan." Pang-iinsulto ni Jelita habang humahakbang palapit. Tila sinasadyang idiin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng silid. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan ng kabit,
Mabilis na humakbang pasulong ang bagong driver upang kunwari ay ayusin ang posisyon ng isang mabigat na silya. Sa kanyang paggalaw, sinadya niyang itapak ang kanyang matigas na bota ng buong bigat sa mamahaling sapatos na suot ni Helita. Namula ang mukha ni Helita sa matinding galit at sakit. Umawang ang kanyang mga labi upang sumigaw ng reklamo, ngunit agad na yumuko ang driver ng may labis na paggalang. Sorry po, ma'am. Hindi ko sinasadya. Aayusin ko lang sana ang upuan para kay madam. Formal na wika ng lalaki na walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Padabog na naglakad palabas ng silid si Helita. Bakas sa pagtaas baba ng balikat nito ang labis na inis sa nangyari. Nang tuluyang mawala sa paningin ang mapanirang babae, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Kirana at ng estranghero. Habang nililinis ng lalaki ang gilid ng mesa, marahan itong inilapag ang isang sariwang bulaklak ng sampagita sa tabi ng plato ng ginang. Ang halimuyak ng bulaklak ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong silid. Sa pag-urong ng kamay ng driver, umangat ng bahagya ang manggas ng kanyang uniforme. Natigilan si Kirana at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lumang peklat na may kakaibang hugis ng gasing buwan ang nakaguhit sa matipuno nitong braso. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit pamilyar ang markang yon sa kanyang pinakatatagong mga alaala? Bago pa man niya mabuo ang katanungan sa kanyang isipan, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Baskoro. Nawala ang bakas ng kapayapaan sa silid, napalitan ng isang nakasusuyang presensya. May dala itong isang baso ng mainit na gatas. Ang init na nagmumula sa baso ay tila babala ng isang paparating na panganib. Agad na yumuko ang driver at tahimik na lumisan. Tinitigan siya ng kanyang asawa ng may malamig at mapanganib na mga mata, isang tingin na walang itinitirang awa. Inilapit nito ang baso sa nanginginig na mga labi ni Kirana. Uminom ka. Mahal, seryoso, at bumabaong wika ng lalaki. Para makatulog ka ng mahimbing, ng napakahimbing. Nakatitig si Kirana sa maputing likido sa loob ng baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nararamdaman ang init na nagmumula rito. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng lampara, napansin niya ang maliliit na puting pulbos na hindi natunaw ng maayos at nakadikit sa gilid ng kristal. Ang mga ito ay tila maliliit na kristal ng kamatayan na nagbabalat kayong pampalusog para sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na tila humahabol sa kanyang hininga habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Nararamdaman niya ang presensya ni Baskoro sa kanyang likuran. Ang asawa niya ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang tunog ng bawat pagtapak nito sa sahig ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera ng silid. Naramdaman ni Kirana ang marahang haplos ng kamay ni Baskoro sa kanyang buhok. Isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila ba isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Mahal, sige na. Drink it while it's warm. Alam mo namang everything I do is for you and for our baby, right? Ayaw kong mapagod ka or mahirapan sa pagtulog. Malambing ang boses ni Baskoro, ngunit ang bawat salita ay tila may nakatagong utos na hindi maaring baliin. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya, naghihintay ng bawat paggalaw ng kanyang mga labi patungo sa baso. Baskoro, parang nasusuka ako. Wait lang, mahal. Pabulong na wika ni Kirana habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Isang matinding instinto ng pag-survive ang biglang nagising sa kanyang pagkatao. Hindi siya maaaring bumigay, hindi ngayon, kung kailan ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Hawak ang baso ng may matinding pag-iingat. Sa loob ng banyo, isinara niya ang pinto nang marahan hanggang sa marinig
ang maliit na tunog ng trangka na nagsisilbing harang sa pagitan niya at ng panganib. Mabilis niyang ibinuhos ang gatas sa lababo. Ang maputing likido ay dahan-dahang naglaho sa butas ng drainage na tila ba tinatangay ang huling piraso ng tiwala na mayroon siya para sa kanyang asawa. Binuksan niya ang gripo ng bahagya upang hayaang dumaloy ang tubig at linisin ang anumang bakas ng pulbos, habang ang bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot na himig sa katahimikan. Hinugasan niya ang baso ng mabilis ngunit maingat. Nag-iwan lamang siya ng napakaliit na bahagi ng gatas sa ilalim upang magmukhang ininom niya ito ng halos sagad. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga tuhod ay tila malalaglag anumang sandali. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng puno ng takot, ngunit may nag-aapoy na determinasyon sa mga mata. Para sa iyo, anak, hinding-hindi kita pababayaan, bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang sinapupunan, nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob nito. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nakatayo pa rin si Bascoro malapit sa kama. Nang makita ng lalaki ang halos walang lamang baso sa kamay ni Kirana, isang tipid at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kinuha ni Bascoro ang baso at hinaplos ang pisngi ng asawa bago ito lumabas ng silid nang walang sinasabing anuman. Ang katahimikan na naiwan sa silid ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Nang masiguro niyang wala na ang asawa, dahan-dahang lumapit si Kirana sa aparador ni Bascoro. Ang kanyang kaba ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa kanyang dibdib. May napansin siyang isang itim na coat na nakasabit pa sa gilid ng upuan. Habang hinahanap niya ang kanyang sariling mga gamit, may isang maliit na puting papel ang dahan-dahang nahulog mula sa bulsa ng coat ni Bascoro at lumapag sa sahig. Pinulot niya ito at binasa ang pangalang nakasulat, Gabriel Torres, abogado. Nangunot ang noo ni Kirana. Bakit may calling card ng isang abogado ang kanyang asawa? Ngunit bago pa man niya mabuo ang katanungang iyon, ang kanyang paningin ay naagaw ng isang nakabukas ng bahagya na drawer. Doon, sa ilalim ng ilang mga dokumento, ay may isang asul na folder na bahagyang nakalawit. Dahan-dahan niyang hinila ang folder. Ang kanyang hininga ay tila huminto nang mabasa ang pamagat sa unang pahina ng dokumento. Isang medical draft ito na may pangalan niya. At sa gitna ng pahina, ang salitang schizophrenia ay nakasulat ng malaki at malinaw, kasama ang isang rekomendasyon para sa isang psychiatric facility. Napahawak si Kirana sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na paghikbi. Hindi lamang siya pinagtataksilan, hindi lamang siya ninanakawan. Unti-unti na rin nilang binubura ang kanyang katinuan sa harap ng batas bago pa man maisilang ang kanyang anak. Paano niya lalabanan ng isang kaaway na ang plano ay gawin siyang bilanggo sa loob ng sarili niyang isipan? Ang hardin na dati ay puno ng buhay at bango ng mga bulaklak ay tila naging isang malawak na libingan ng mga pangarap para kay Kirana. Sa ilalim ng madilim na langit ng hapon, nakaupo siya sa isang lumang bangko, mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang napunit na bahagi ng peking medical diagnosis na nakuha niya mula sa drawer ni Bascoro. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga lason na pilit pumapatay sa kanyang pagkatao. Unti-unting binubura ang kanyang karapatan bilang isang asawa at higit sa lahat, bilang isang ina. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mga pisngi, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang kalooban. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Staring at nothing. You really look like a lost soul, Kirana. Baka totoo ngang hindi na tama ang takbo ng isip mo. Ang matalas at puno ng pang-uutyang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang marangyang suot nito
ay kabaligtaran ng itim na budhing itinatago nito. Akmang lalakad pa ito patungo sa kinalalagyan ni Kirana upang maghasik ng mas marami pang sakit. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na panginginig ng makina ng panggapas ng damo ang biglang bumalot sa buong hardin. Ang usok mula sa makina at ang amoy ng bagong tabas na damo ay tila naging isang pader na humarang sa pagitan ng matanda at ng biktima nito. Si Satria, ang bagong driver, ay abala sa pag-aayos ng gilid ng damuhan malapit sa kinalalagyan ni Kirana. Ang kanyang mga galaw ay tila may layunin. Sinasadya niyang manatili sa gitna upang hindi na makalapit pa si Doña Carmen. Nainis ang matanda dahil sa ingay at sa abalang nilikha ng driver, kaya naman padabog itong tumalikod at bumalik sa loob ng mansyon habang nagbubulong ng mga mura. Nang masiguro ni Satria na wala na ang matanda, pinatay niya ang makina. Ang biglaang katahimikan ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang sandaling tila nakatigil ang oras. Lumapit ang lalaki nang may labis na pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang marupok na kalagayan ni Kirana. Kinuha niya ang nakatuping dyaryo sa kanyang gilid at dahan-dahan itong inilapag sa tabi ng ginang. "Madam, baka gusto niyo pong basahin ang balita. Nakasingit dyan ang mahalagang impormasyon." Formal at mababa ang boses ni Satria, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang tono. Tumingala si Kirana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, tila may isang kuryente ng tiwala ang dumaloy sa kanyang puso. Nang dahan-dahan niyang buksan ang dyaryo, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog sa kanyang kandungan. Sa sulat kamay na matapang at malinaw, nabasa niya ang mga salitang nagpabago sa takbo ng kanyang paghinga. "Hindi ka baliw. Nakikita ko sila." Naramdaman ni Kirana ang matinding pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan na sa wakas ay may isang taong nakakakita sa kanyang katotohanan. May isang taong nakakaalam na ang lahat ng nangyayari ay isang masamang laro lamang. Tumingin siyang muli kay Satria. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang bumuo ng pasasalamat. Ngunit tanging isang mahinang tango lamang ang naisagot niya. Marahan at tila ba isang natural na kilos, inayos ni Satria ang gulong ng wheelchair ni Kirana. Ang kanyang mga daliri ay saglit na dumapo sa kamay ng ginang, isang hawak na puno ng paggalang at tahimik na pangako ng proteksyon. Ang init mula sa hawak na yon ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Kirana upang magpatuloy. Sa sandaling iyon, ang driver na itinuturing nilang utusan lamang ay naging tanging sandigan ng isang nawawasak na reyna. Samantala, sa itaas na bahagi ng mansyon, sa isang balkonaheng napapalibutan ng mamahaling palamuti, tahimik na nakatayo si Jelita. Matalim ang kanyang mga matang sinusundan ang bawat kilos sa hardin sa ibaba. Wala siyang pinalampas mula sa palihim na pagpapalitan ng tingin sa maingat na pag-aayos ng wheelchair hanggang sa pamilyar na bakas ng pagtitiwala sa mga mata ni Kirana. Dahan-dahang sumilay ang isang malamig at mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi habang marahang hinihimas ang sariling leeg. Masyadong nagiging malapit ang driver na yan sa asawa ni Baskoro. Bulong ni Jelita sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at banta. "Anong laro ba ang sinisimulan mo, Kirana?" Ang kadiliman ng silid ay tila isang malapot na kumot na naggagapos sa bawat hininga ni Kirana. Nakahiga siya ng patag, pilit na pinatitigil ang anumang paggalaw ng kanyang mga talukap habang nararamdaman ang marahang pag-ikot ng seradura ng pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay lumikha ng isang manipis na alingawngaw sa katahimikan ng gabi. Alam niyang hindi si Baskoro ang pumasok. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na pamilyar sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng hapdi
sa kanyang sikmura, ang nagbigay alam kung sino ang mapangahas na panauhin. Pumasok si Jelita ng may dahan-dahang hakbang, tila isang reyna na sinusuri ang kanyang bagong nasakupan. Huminto ito sa tabi ng kama at tinitigan ang mukha ni Kirana. Nararamdaman ng ginang ang titig na yon, isang titig na puno ng puot at tagumpay. Dahan-dahang hinawakan ni Jelita ang nanginginig na kamay ni Kirana na nakapatong sa kama. Sa isang mapangahas na kilos, hinila ng kabit ang wedding ring mula sa daliri ni Kirana. Ang pagkiskis ng ginto sa balat ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa huling simbolo ng dangal ng ginang. Pagkatapos ay kinuha rin nito ang maliit na susi ng safe na laging nakatago sa ilalim ng unan. Sa kabila ng matinding pagnanais na bumangon at bawiin ang kanyang mga pag-aari, nanatiling estatwa si Kirana. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad, tinitiis ang hapdi upang pigilan ang anumang paggalaw. Pinanood niya si Jelita mula sa bahagyang awang ng kanyang mga pilik mata habang isinusukat nito ang kanyang singsing sa sarili nitong daliri bago lumabas ng silid nang may mapanuyang mamunang ngiti. Nang muling sumara ang pinto, hindi agad gumalaw si Kirana. Narinig niya ang mahihinang boses mula sa pasilyo. Boses ni Bascoro at Jelita na tila nagdiriwang sa gitna ng gabi. "Don't worry, mahal. Once makuha natin ang signature niya para sa ancestral home, wala na siyang magagawa. This house, the Alvarado legacy, it will all be ours." Ang boses ni Bascoro ay puno ng kasakiman, malayo sa mapagmahal na asawang nakilala ni Kirana. "Make sure she signs it tomorrow, Bascoro. Ayoko nang patagalin pa ang drama na ito. I want to be the legal owner before that baby is born." Sagot ni Jelita na may kasamang mahinang tawa na tila ba isang kislap ng kidlat sa pandinig ni Kirana. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ng ginang. Ang ancestral home, ang tahanang itinayo ng kanyang mga ninuno ng may dugo at pawis. Ang tanging alaala ng kanyang mga magulang ay balak na nakawin ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Gumapang siya pabalik sa gitna ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Sinadyang kagatin ni Kirana ang sariling labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Isang pisikal na paalala na kailangan niyang manatiling matatag at tahimik hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kinaumagahan, tila walang anumang nangyari nang pumasok si Bascoro sa silid. Kasama nito ang isang lalaking naka-Amerikana at may dalang itim na bag, isang notary public. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat at mahirap lang hapin. Inilapag ng lalaki ang mga dokumento sa mesa, mga papel na magtatakda ng katapusan ng pamana ng mga Alvarado. Inalalayan ni Bascoro si Kirana na maupo. Ang kanyang pagkilos ay tila punong-puno ng pag-aalaga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Inilapit niya ang isang mamahaling bolpen sa kamay ng asawa. Ang dulo ng bolpen ay tila isang matulis na sandata na nakatutok sa kinabukasan ni Kirana. "Pirmahan mo na ito, mahal. It's for the best. Para sa kinabukasan ng ating anak, kailangan nating i-secure ang property na ito sa ilalim ng pangalan ko para hindi ka na mahirapan sa mga legalities later on." Madiing wika ni Bascoro habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Kirana. Isang hawak na higit pa sa pag-alalay, kundi isang malinaw na pagbabanta. Tinitigan ni Kirana ang puting papel sa kanyang harapan. Ang bawat letra doon ay tila mga anino ng mga traidor na nagnanais na lamunin siya ng buo. Sa likod ni Bascoro, nakita niya si Jelita na nakasandal sa hamba ng pinto, nakataas ang kilay at may mapanuring tingin, tila hinihintay ang kanyang huling pagbagsak. Ang panulat ay nanginginig sa kanyang mga daliri, habang ang bawat segundo ng katahimikan
ay tila isang habang buhay na pagdurusa. Ang dulo ng gintong bolpen ay tila isang matalas na karayom na nakatutok sa puso ni Kirana, nagbabantang itusok ang huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok habang ang kamay ni Baskoro ay nananatiling nakapatong sa kanyang balikat, isang hawak na puno ng pag-angkin at huwad na pagkalinga. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubos, pinapalitan ng nakasasakal na amoy ng dumi at kataksilan. Tumingin si Kirana sa mga dokumento. Ang mga letra ay nagsimulang sumayaw at lumabo sa kanyang paningin. Alam niyang kapag dumapo ang tinta sa papel na yon, mawawalan siya ng sandigan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang muling paggalaw ng kanyang anak sa sinapupunan, isang malakas na sipa na tila nagsasabing, "Huwag, ina." Sa sandaling iyon, isang mabilis na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Biglang nanghina ang kanyang mga daliri. Hinayaang mahulog ang bolpen sa makapal na alpombra nang walang nilikhang ingay. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumirik at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Sa isang iglap, bumagsak siya patagilid sa kama. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, na tila ba isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang saradong palad. "Mahal! Kirana! What's happening?" Ang boses ni Baskoro ay puno ng pagkagulat, ngunit bakas pa rin ang inis dahil sa naudlot na plano. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid. Mabilis na lumapit si Jelita. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Sa gitna ng tensyong ito, bumukas ang pinto ng mansyon at isang matikas na lalaki ang pumasok. Si Gabriel Torres, ang tanyag na abogado ng pamilya Alvarado. Ang kanyang presensya ay tila isang malinis na simoy ng hangin na pumasok sa isang madilim at maingat na silid. Ang kanyang mga hakbang ay formal at may awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nagbibigay ng mensahe ng kaayusan. "Anong nangyayari rito, Baskoro?" Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Agad niyang napansin ang mga dokumento sa mesa at ang nanghihinang kalagayan ni Kirana. Bigla siyang hinimatay, Attorney Torres, siguro dahil sa stress ng pagbubuntis. Mabilis na sagot ni Baskoro, habang pilit na itinatago ang mga papel sa ilalim ng folder. Tinitigan ni Gabriel si Kirana. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ng ginang at ang bakas ng luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Bilang isang taong bihasa sa pagbabasa ng mga tao, alam ni Gabriel na may mas malalim na kwentong nagaganap sa loob ng mansyong ito. Lumapit siya at marahang hinawakan ang pulso ni Kirana upang suriin ang tibok ng puso nito. Hindi siya maaring pumirma sa anumang dokumento sa ganitong kalagayan, Baskoro. Ang anumang transaksyon na gagawin niyo ngayon ay walang bisa sa harap ng batas. Seryosong wika ni Gabriel. Iminumungkahi kong dalhin natin ito sa aking opisina kapag maayos na ang kanyang pakiramdam. Mas mainam na sumunod tayo sa tamang legal na proseso upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Napakuyom ang mga palad ni Baskoro, ngunit wala siyang magawa kundi ang tumango at magkunwaring sumasang-ayon. Habang naghahanda si Gabriel na umalis upang bigyan ng puwang ang ginang na makapagpahinga, saglit siyang yumuko malapit kay Kirana. Sa isang iglap na hindi napansin ng iba, marhan niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Kirana. Ang kanyang hawak ay magalang ngunit puno ng isang mensaheng hindi kayang bigkasin ng mga salita. Isang pangako ng kaligtasan. "Gamitin mo ito, Kirana. Makakatulong ito sa iyong paghinga," mahinahon niyang sabi habang inilalagay ang isang malinis at puting panyo sa palad ng ginang. Naramdaman ni Kirana ang isang maliit at matigas na bagay na nakatago sa loob ng nakatuping tela. Isang micro-recorder.
Ang init na dumaloy mula sa panyo patungo sa kanyang balat ay tila muling nagbigay buhay sa kanyang nadudurog na pag-asa. Nang makaalis na ang lahat at muling nabalot ng katahimikan ang kanyang silid, dahan-dahang binuksan ni Kirana ang panyo. Sa loob ng kadiliman, inilapit niya ang maliit na aparato sa kanyang pandinig. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na puno ng katatagan at katapatan na tila ba isang lunas sa kanyang mga sugat. Alam ko ang ginagawa nila, Kirana. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kailangan nating mag-usap ng lihim bago ang lahat ay maging huli na para sa'yo at sa iyong anak. Niyakap ni Kirana ang panyo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang natagpuang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sino nga ba si Gabriel Torres sa kanyang buhay? At bakit tila handa itong itaya ang lahat para sa kanya? Ang huwad na pag-aalaga ni Bascoro ay naging isang pagkakataon para kay Kirana na makahinga sa labas ng nakasakal na pader ng mansyon. Gamit ang dahilan ng isang kailangang pagsusuri sa ospital para sa kanyang pagbubuntis, pinahintulutan siya ng asawa na umalis, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Satria. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa semento ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan, palayo sa mga matang mapanuri ni na Doña Carmen at Helita. Ang loob ng sasakyan ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakatatakot, kundi puno ng hindi binibigkas na pag-uunawaan sa pagitan ng driver at ng kanyang pasahero. Dinala siya ni Satria sa isang liblib at lumang klinika sa dulo ng isang tahimik na kalsada, malayo sa mga malalaking ospital kung saan kilala ang pamilya Santillan. Pagpasok nila sa loob, ang amoy ng lumang papel at gamot ay sumalubong sa kanila. Sa isang maliit na silid sa likod, naghihintay si Gabriel Torres. Nakatayo ang abogado, malapit sa bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na haligi ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Sa paglapit ni Kirana, dahan-dahang inilatag ni Gabriel ang ilang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Attorney Torres, tell me the truth. Ano ba talaga ang plano ni Bascoro? Pabulong na tanong ni Kirana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na malaman ang sukdulan ng kataksilan. Kirana, it's more than just the house. Mahinahong sagot ni Gabriel habang itinuturo ang mga bank records at mga audit reports. Bascoro has been embezzling funds mula sa kumpanya ng iyong mga magulang. He is systematically draining your inheritance para pondohan ang sarili niyang mga negosyo at ang luho ni Jelita. He's not just waiting for you to be gone. He's making sure na pag-alis mo, wala ka nang babalikan. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang huling pader na nagtatago sa sakit sa puso ni Kirana. Ang mga buwan ng pagtitiis, ang mga gabing puno ng gaslighting, at ang pagpapanggap na wala siyang nalalaman ay biglang bumuho sa isang matinding pag-iyak. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang mga hikbi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bigat ng bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong kamay. Naramdaman niya ang isang mainit na bigat na lumapat sa kanyang mga balikat. Hinubad ni Gabriel ang kanyang coat at dahan-dahang isinuot ito kay Kirana upang bigyan siya ng init at proteksyon. Ang amoy ng coat ni Gabriel, isang malinis na bango ng kahoy at sariwang hangin, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na diwa ng ginang. Ito ang amoy ng isang taong hindi siya sasaktan, ang amoy ng kaligtasan. Hush now, Kirana. I'm here. Hindi kita papabayaan, bulong ni Gabriel. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito, hindi masyadong malapit upang magbigay ng paggalang, ngunit sapat ang distansya upang maramdaman ni Kirana na hindi siya mag-isa. Mula sa pintuan, pumasok si Satria at inilapag ang isang maliit na itim na aparato sa mesa. Attorney Torres, ito na ang lahat ng footage
Mula sa mga lihim na CCTV na inilagay ko sa mansyon, narito ang lahat ng pag-uusap ni Bascoro at Helita sa loob ng kanilang sariling kwarto. Tiningnan ni Kirana ang kanyang mga kasama. Isang driver na may misteryosong peklat at isang abogadong may pusong tapat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nakatagpo siya ng mga hindi inaasahang kakampi. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay mabilis na naglaho nang kailangan na nilang bumalik sa mansyon bago pa man maghinala si Bascoro. Pagbukas ng sasakyan sa harap ng mansyon, sinalubong sila ng isang nakakikilabot na katahimikan. Ngunit pagpasok ni Kirana sa kanyang silid, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang mga florera ay basag at ang kanyang mga gamit sa pagsusulat ay nagkalat ng walang kaayusan. Sa gitna ng gulo, nakatayo si Doña Carmen at Helita. Ang kanilang mga mukha ay tila mga demonyong naghihintay ng biktima. "Saan ka galing, malandi?" Bulyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang hagupit na tumama sa pagkatao ni Kirana. "Akala mo ba hindi namin alam ang mga lihim mong lakad?" Napatitig si Kirana sa kanyang nadurog na kwarto. Ang maliit na micro-recorder na ibinigay ni Gabriel ay mahigpit niyang nakatago sa loob ng kanyang damit. Ngunit sa tindi ng tingin ng dalawang babae sa harap niya, naramdaman niya ang isang matinding panganib na tila ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay malapit ng mabulgar. Ang hangin sa loob ng malawak na sala ng mansyon ay tila naging kasing lamig ng yelo nang pumasok si Bascoro, kasama ang isang lalaking may hawak na itim na bag at nakasuot ng makapal na salamin. Ito si Dr. Vargas, isang psychiatrist na ayon kay Bascoro ay naroon lamang upang suriin ang kalusugan ni Kirana. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita at mapagkunwaring pag-aalala ng kanyang asawa, alam ni Kirana na ang lalaking ito ay hindi lunas, kundi isang hatol. Naupo ang doktor sa tapat niya. Ang bawat pag-usad ng silya sa makinis na sahig ay lumikha ng isang matalim na tunog na tila ba humihiwa sa katahimikan ng silid. Nagsimulang magtanong ang doktor, mga katanungang tila walang mali siya ngunit maingat na idinisenyo upang lituhin ang kanyang isipan. Tinatanong siya tungkol sa mga boses na naririnig niya, tungkol sa kanyang mga panaginip, at kung bakit tila lagi siyang natatakot sa sarili niyang tahanan. Sa tabi ni Bascoro, nakaupo si Jelita na may hawak na panyo sa kanyang mga mata, nagpapanggap na nalulungkot para sa kaawa-awang kalagayan ni Kirana, habang si Doña Carmen ay nakamasid ng may matalim na tingin mula sa sulok. "Kirana, mahal, just tell the doctor the truth. Sabihin mo sa kanya yung mga sinasabi mong may nagmamasid sa'yo at yung mga bagay na nakikita mo na wala naman talaga." Udyok ni Bascoro, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis na tila ba isang bitag na naghihintay na sumara. Sa gitna ng lumalakas na kaba sa kanyang dibdib, biglang naalala ni Kirana ang tinig ni Gabriel Torres. Ang mga salita ng abogado ay tila naging isang malakas na angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang isipan. "Huwag kang magpapadala sa emosyon, Kirana. Maging kalmado ka. Pakita mo sa kanila na mas matatag ka kaysa sa inaakala nila." Huminga siya ng malalim. Nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na dahan-dahang kumakalma. Sumagot siya ng may perpektong luhika. Ang bawat salita ay maingat na pinili at binigkas ng walang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ang kanyang mga araw ng may linaw. Pinatutunayan na ang bawat kilos niya ay may basihan at ang bawat takot niya ay may pinagmulan. Dahil sa hindi makuha ang inaasahang reaksyon, lihim na gumalaw ang kamay ni Jelita sa ilalim ng mesa. Naramdaman ni Kirana ang matatalim na kuko ng kabit na bumaon ng malalim sa kanyang hita, isang pisikal na sakit na naglalayong pasabugin ang kanyang pasensya at gawin siyang histerikal sa harap ng doktor. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahang lumingon si Kirana kay Jelita at binigyan ito
ng isang napakakalmadong nangiti. Isang nangiti na nagsasabing hindi na siya ang dating Kirana na madaling saktan. Nagtaka at naguluhan si Dr. Vargas. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi kakikitaan ng anumang palatandaan ng pagkabaliw o kawalan ng katinuan. Ang bawat tugon ni Kirana ay puno ng talino at kapayapaan. Ngunit sa mundong binuo ng salapi at kapangyarihan, ang katotohanan ay madalas na may katapat na halaga. Pagkatapos ng pagsusuri, inanyayahan ni Bascoro ang doktor sa kanyang opisina. Mula sa awang ng pinto, nakita ni Kirana ang pag-abot ni Bascoro ng isang makapal na sobre. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa ibabaw ng lamesa ay tila isang kasunduan sa demonyo. Nang muling lumabas ang doktor, ang mukha nito ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kinuha nito ang panulat at dahan-dahang itinama ang dulo nito sa dokumentong magtatakda ng tadhana ni Kirana. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang hatol na walang hanggang pagkabilanggo. Base sa aking pagsusuri at sa mga testimonya ng pamilya, kailangang dumaan sa masusing obserbasyon ang pasyente. Formal na wika ni Dr. Vargas habang iniaabot ang nilagdaang papel kay Bascoro. Mapanganib ang kanyang kalagayan para sa kanyang sarili at lalo na para sa bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Inire-rekomenda ko ang agarang paglilipat sa kanya sa psychiatric facility. Nalamig ang buong pagkatao ni Kirana. Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga daliri hanggang sa ang mainit na likido ay bahagyang tumalsik sa kanyang balat. Ngunit wala na siyang nararamdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng dokumentong hawak ni Bascoro. Isang piraso ng papel na nagdeklarang siya ay isang banta sa sarili niyang anak. Paano niya lalabanan ang isang batas na binili ng kasinungalingan? Ang bawat hakbang ni Jelita sa loob ng malawak na dining room ay tila isang matalim na kuko na kumakaskas sa sahig. Isang tunog na nagbibigay ng kakaibang panginginig sa buong pagkatao ni Kirana. Sa gabing iyon, ang hapagkainan ay tila naging isang entablado ng kalupitan. Nakaupo si Kirana ng tuwid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang silya habang pinagmamasdan ang babaeng pilit na umaagaw sa kanyang buhay. Look, Bascoro, hindi ba bagay sa akin? Parang ginawa talaga ang kwintas na ito para sa leeg ko. Malambing na wika ni Jelita habang hinahaplos ang suot na vintage pearl necklace. Ang bawat butil ng perlas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang mismong kwintas na tanging pamana ng yumaong ina ni Kirana. Ito ang hiyas na binalak ni Kirana na ipasa sa kanyang anak. Ang huling pisikal na koneksyon niya sa kanyang pinagmulan. Bagay na bagay sa iyo, Jelita. You look like a true queen. Sagot ni Bascoro. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga na kailanman ay hindi na narinig ni Kirana. Hindi katulad ng iba dyan, na mukhang lantang gulay na at wala ng buhay. Sumali sa usapan si Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na tumama sa nanunuyong puso ni Kirana. Tama ka, Bascoro. Ang mga mamahaling hiyas ay dapat lamang isuot ng mga taong marunong magdala at may ningning pa sa mga mata. Isang malaking pagkakamali na itago ang ganyang kagandahan sa isang taong unti-unti nang nawawala sa sarili. Naramdaman ni Kirana ang matinding pag-init ng kanyang dibdib. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga patak ng asido sa kanyang bukas na sugat. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa tindi ng puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang mga palad. Sapat na upang makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinudulot ng pagkakita sa kanyang pinakaingatang alaala sa leeg ng isang ahas. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa galit na pilit niyang ikinukubli. Akma na siyang tatayo
upang bawiin ang kwintas, upang isigaw ang lahat ng kawalang katarungang kanyang nararanasan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa daloy ng tensyon. Si Satria, na noon ay tahimik na nag-aayos ng mga kagamitan sa gilid, ay hindi sinasadyang nasagi ang isang tray ng mga kristal na baso. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat sa bawat sulok ng sahig, tila mga maliliit na luha ng kristal na sumabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang biglaang pangyayaring iyon ay tila naging isang malakas na hila sa ulirat ni Kirana. Ibinabalik siya sa katotohanang kailangan niyang maging matalino kung nais niyang manalo. "I'm sorry, madam. My apologies, sir. Napaka-clumsy ko po." Formal at mababa ang tinig ni Satria habang mabilis na lumuhod upang linisin ang kalat. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at sa lalim ng tingin ni Satria, naramdaman ni Kirana ang isang paalala. "Tiis muna, bunso. Huwag kang susuko sa galit." Dahan-dahang ibinaba ni Kirana ang kanyang mga kamay at ipinatong ang mga ito sa nakaumbok niyang tiyan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang banayad na galaw ng batang nasa kanyang sinapupunan, isang munting paalala ng buhay na nagbigay sa kanya ng lakas upang kumalma at muling huminga ng maayos. Hinayaan niyang ang pagmamahal para sa kanyang anak ang magsilbing sandigan upang mapigil ang matinding emosyon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. "It's okay, Satria. Accidents happen," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng mga naglalayab na damdamin. Nagulat lang siguro ako. Ngumisi si Bascoro, isang ngisi na puno ng mapait na tagumpay. "See? Kahit ang tunog ng nababasag na baso ay nagpapatalon na sa'yo, Kirana. Masyado ka ng unstable." Ininom nito ang huling patak ng alak sa kanyang baso bago nagpatuloy. "By the way, we are planning a grand baby shower for you next week. All our business partners and friends will be there. Consider it your last grand appearance bago ang iyong despedida. Pagkatapos ng party na yon, ididiretso ka na namin sa facility para makapag-rest ka na ng maayos at hindi ka na nagiging pabigat dito sa bahay." Ang salitang despedida ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kirana. Isang salu-salo para sa kanyang pag-alis, isang pagdiriwang para sa kanyang pagkabilanggo. Tinitigan niya si Bascoro, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang malamig na determinasyon na tila ba isang talim na unti-unting hinahasa sa dilim. Isang baby shower at isang despedida. Bulong ni Kirana sa kanyang sarili. Isang mapanganib na katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatitig sa mapanuyang mukha ni Bascoro. Sino kaya sa atin ang totoong magpapaalam sa gabi na yon? Ang dilim ng gabi ay nagsilbing kumot sa pait na nararamdaman ni Kirana habang siya ay nag-iisa sa madilim na bahagi ng hardin. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanya ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno ng nara. Nararamdaman niya ang malamig na hamog na dumadapo sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang puso na tila ba unti-unti nang nagiging yelo sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat. Isang dahan-dahang paghikbi na pinipilit niyang huwag pakawalan upang hindi marinig ng mga taong nagnanais na ituring siyang baliw. Isang marahang pagapak sa mga tuyong dahon ang bumasag sa katahimikan na naging dahilan upang mapalingon si Kirana ng may halong kaba. Lumitaw mula sa anino ang matikas na figura ni Satria. Tahimik itong lumapit. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat na tila ayaw niyang mabasag ang marupok na katahimikan ng gabi. Walang sinabing anuman ng lalaki, sa halip ay dahan-dahan nitong inilahad ang kanyang palad. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay kumikinang ang pamilyar na hiyas,
ang vintage pearl necklace na kinuha ni Jelita. Ninakaw ito ni Satria pabalik upang ibalik sa tunay na nagmamay-ari. Madam, sa inyo po ito. Hindi dapat ito hinahawakan ng mga kamay na puno ng dumi, mahinahon, at malalim ang tinig ni Satria. Nanginginig na kinuha ni Kirana ang kwintas. Ang lamig ng mga perlas sa kanyang palad ay tila nagdala ng mga alaala ng kanyang ina. Isang haplos ng nakaraan na nagpaiyak sa kanya ng tuluyan. Ngunit bago pa man siya makapagtanong kung paano ito nakuha ng lalaki, kinuha ni Satria ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, isang kupas na larawan ng dalawang bata na masayang naglalaro sa harap ng isang malaking bahay. Nanlaki ang mga mata ni Kirana habang tinititigan ang larawan. Hindi siya maaaring magkamali. Siya ang batang babae sa litrato at ang batang lalaking may protektadong yakap sa kanya ay ang kuya niyang matagal na nilang inakalang namatay sa sunog noong sila ay bata pa. Dahan-dahang itinaas ni Satria ang kanyang manggas, inilalantad ang isang malaking peklat na may hugis ng gasing buwan sa kanyang braso. Ang markang nakuha niya nang iligtas niya si Kirana mula sa naglalagablab na apoy. Maraming taon na ang nakalilipas. Hindi kita iniwan, bunso, at hinding-hindi kita ipapaubaya sa mga halimaw na nakatira sa loob ng bahay na yan. Bulong ni Satria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinagsamang lungkot at matinding pananabik. Sa isang iglap, tila gumuho ang lahat ng pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Kirana. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang kuya. Ang bawat luhang pumatak sa balikat ni Satria ay tila naghuhugas sa mga buwan ng pang-aapi at kalungkutan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisa sa dilim, nahanap niya ang kanyang tunay na sandigan. Hindi siya nag-iisa. Ang dugo ng Alvarado ay nananalaytay sa taong pinagkakatiwalaan niya ngayon ng higit sa sinuman. Marahang pinunasan ni Satria ang mga luha ni Kirana gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki, isang haplos na puno ng kalinga na tila ba pinapagaling ang bawat sugat sa kaluluwa ng kanyang kapatid. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa itaas na balkonahe ng mansyon. Nakatayo roon si Jelita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalawang figura sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng mga mapanganib na hinala. Ang boses ni Jelita ay tila isang bulong ng ahas na humiwa sa malamig na hangin ng gabi. Sino ang kausap mo dyan sa dilim, Kirana? At bakit parang sobrang lapit nyo ng Draper na yan? Ang pagdating ng panibagong umaga sa mansyon ng mga Alvarado ay tila isang mapanlinlang na katahimikan bago ang isang malakas na unos. Nagawa ni Satria na magtago sa gitna ng makapal na mga halaman kagabi. Kaya naman naiwang nag-iisip si Jelita na kinakausap lamang ni Kirana ang sarili dahil sa kanyang lumalalang kalagayan. Ngunit sa likod ng mga matang, tila walang muwang ni Kirana, isang apoy ng paghihiganti ang dahan-dahang naglalagablab, lalo na ngayong alam na niyang ang kanyang kuya ay nasa tabi lamang niya. Sa ilalim ng utos ni Bascoro, dumating si Gabriel Torres sa mansyon ng araw na yon, ngunit hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang dalubhasang appraiser na susuri sa halaga ng mga antigong kagamitan at sining sa loob ng tahanan. Ito ang naging paraan ni Gabriel upang makapasok nang hindi naghihinala ang pamilya Santillan. Habang abala si Bascoro sa pakikipag-usap sa ilang mga kasosyo sa negosyo sa hardin, sinamantala ni na Gabriel at Kirana ang pagkakataon upang makapasok sa loob ng opisina ng asawa. Ang bawat pag-apak nila sa makapal na alpombra ng silid ay tila ba isang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nararamdaman ni Kirana ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang binubuksan ni Gabriel ang laptop ni Bascoro. Ang marahang pag-ilaw ng screen ng computer
ay tila isang munting sulo sa gitna ng madilim na silid, naglalantad ng mga lihim na pilit itinatago. Sa tulong ng mga password na palihim na nakuha ni Satria mula sa mga nakaraang gabi, mabilis na hinalughog ni Gabriel ang mga folder hanggang sa matagpuan ang mga dokumentong may pamagat na Project J. Narito na ang lahat, Kirana. Ang mga ebidensya ng huwad na transaksyon at ang paglilipat ng pondo patungo sa mga dummy accounts ni Jelita. Pabulong na wika ni Gabriel habang isinasaksak ang isang maliit na drive upang kopyahin ang mga files. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bakas ang matinding focus sa kanyang ginagawa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, ang mabibigat at pamilyar na yabag ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Ang tunog ng pagtama ng matigas na takong ng sapatos nito sa sahig ay tila isang babala na papalapit na ang panganib. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Gabriel si Kirana patungo sa likod ng isang malaking bookshelf na puno ng mga lumang libro. Doon, sa loob ng napakaliit at madilim na espasyo, ang kanilang mga katawan ay halos magkalapit. Nararamdaman ni Kirana ang init na nagmumula kay Gabriel at ang bawat mabagal at kontroladong paghinga ng lalaki malapit sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Hindi lamang dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao sa tuwing malapit ang abogado. Sa kabila ng tensyon, napansin ni Kirana ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Ang kamay ni Gabriel ay nakalutang malapit sa kanyang bewang, tila ba handang sumuporta kung siya ay matutumba. Ngunit sinisigurado ng lalaki na hindi ito dumidikit sa kanyang balat bilang tanda ng labis na paggalang. Ang titig ni Gabriel sa kanya, sa gitna ng kadiliman, ay puno ng isang tahimik na pangako. Isang pangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang masaktan ng ginang. Sa sandaling iyon, tila ba ang buong mundo ay naglaho at ang tanging natira ay ang dalisay na paghanga at tiwala sa pagitan ng dalawang kaluluwang pilit na nilalabanan ang kawalang katarungan. Nang tuluyang lumampas ang anino ni Doña Carmen at muling bumalik ang katahimikan sa opisina, mabilis na tinapos ni Gabriel ang pagkopya. Inayos niya ang lahat ng gamit sa mesa upang magmukhang walang sino mang ginalaw doon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas ng may lakas. Pumasok si Bascoro. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may malalim na iniisip. Agad na tumibok ng mabilis ang puso ni Kirana habang pinapanood ang kanyang asawa mula sa gilid. Lumapit si Bascoro sa kanyang mesa at biglang huminto. Tinitigan nito ang laptop nang may naniningkit na mga mata. Bakit iba ang anggulo ng pagkakalagay ng laptop na ito? Tanong ni Bascoro sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng mesa. May pumasok ba rito habang wala ako? Napatigil ang mundo ni Kirana. Sa loob ng kanyang isipan, tanging isang katanungan ang umuulit. Sapat na ba ang bilis ng kanilang pagtatago? O ito na ang katapusan ng kanilang lihim na pagsisiyasat? Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga pangarap ay naging saksi sa pinakamadilim na balak na dahan-dahang hinahabi laban sa isang inang walang ibang hangad, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Dumating ang araw ng marangyang piging, ang baby shower na itinuring ni Bascoro na isang despedida para kay Kirana. Ang mansyon ay napuno ng mga puting liryo, mga bulaklak na tila nagbibigay ng anyo ng kapayapaan, ngunit ang totoo ay nagsisilbing palamuti sa isang buhay na unti-unti nang ibinabaon sa limot. Ang bawat dekorasyong ikinakabit sa pader ay tila mga pako na tumatama sa pagkatao ni Kirana, habang ang ingay ng paghahanda ng mga katulong sa ibaba ay nagsisilbing paalala na malapit na ang oras ng kanyang paglisan. Sa loob ng kanyang silid, pilit na pinatitibay ni Kirana ang kanyang kalooban habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin.
Pumasok si Doña Carmen na may dalang isang lumang damit, isang kupas, at walang kulay na kasuotan na sadyang pinili upang magmukha siyang kaawa-awa at hindi maayos sa harap ng kanilang mga bisita. Isuot mo ito, Kirana. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka nakadelikado sa sarili mo. Let them see a broken woman para hindi sila magtaka kapag dinala ka na namin sa lugar na nararapat para sa'yo. Ang boses ng matanda ay puno ng lason habang inilalapag ang damit sa ibabaw ng kama. Walang sinabing anuman si Kirana. Dahan-dahan niyang kinuha ang damit at isinuot ito ng may tahimik na dignidad. Hindi ang tela ang nagbibigay sa kanya ng lakas, kundi ang munting buhay na patuloy na kumikilos sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa bawat haplos niya sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang kakaibang sakit na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang bawat pagpintig ng sakit ay tila isang babala na ang kanyang katawan ay hindi na kayang maghintay pa. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi, pinatigas ang kanyang anyo, at pilit na itinago ang pawis na namumuo sa kanyang noo upang walang sino man ang makahalata na siya ay nahihirapan na. Sa likod ng mansyon, malapit sa garahe, palihim na inihahanda ni Satria ang kanyang van. Ang bawat gamit na mahalaga para kay Kirana ay maingat niyang isiniksik sa ilalim ng mga upuan. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa bawat sulok, sinisiguro na walang makakakita sa kanyang mga kilos. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakita niya si Bascoro na may kausap sa telepono malapit sa hardin. Yes, Dr. Vargas, make sure the ambulance is ready sa likod ng gate by 9 in the evening. I don't want any delays. Pagkatapos ng huling toast, kukunin niyo na siya. This is for her own good and of course for the baby's future. Madiin ang utos ni Bascoro habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa dahil sa papalapit na tagumpay. Narinig ni Satria ang lahat. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tindi ng galit, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado para sa kanyang kapatid. Mabilis siyang bumalik sa loob upang magbigay ng senyas kay Kirana sa pamamagitan ng isang maliit na sulyap habang dumaan siya sa pasilyo. Isang tingin na punong-puno ng pag-asa at pangako. Nagsimula na ang piging. Ang malakas na tunog ng tawanan ng mga bisita at ang pag-umpog ng mga baso ng alak sa bawat toast ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Kirana. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pilit nang ngumingiti sa bawat bati, kahit na ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng paghihirap na nararamdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Nasa tabi niya si Bascoro, ang kamay nito ay nakapulupot sa kanyang bewang, nagpapanggap na isang mapagmahal na asawa sa harap ng maraming tao. Initaas ni Bascoro ang kanyang baso, handa nang bigkasin ang kanyang huling talumpati. To my beautiful wife, Kirana, and to our future child, may we find peace and safety in the days to come. Wika ni Bascoro nang may mapanuyang kislap sa mga mata. Ngunit bago pa man makainom ang mga bisita, ang buong mundo ni Kirana ay tila huminto. Isang matinding kuryente ng sakit ang dumaan sa kanyang buong pagkatao, kasunod ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkabasa. Sa gitna ng marangyang alpombra, isang maliit na agos ng tubig ang dahan-dahang kumalat mula sa ilalim ng kanyang paa. Ang panubigan niya ay pumutok na, napatigil ang lahat. Ang katahimikan na bumalot sa malaking sala ay tila isang mabigat na ulap na naghihintay ng kulog. Tiningnan ni Kirana ang kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding paninindigan. Ang kanyang anak ay paparating na, sa gitna ng isang piging na dapat ay naging huling gabi ng kanyang kalayaan. Bascoro, ang bata, lalabas na siya. Pabulong na wika ni Kirana habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghihina
at bumabagsak patungo sa malamig na sahig. Ang kaguluhan sa malawak na sala ay tila isang malabong panaginip habang pilit na kinakaladkad ni Kirana ang kanyang sarili palayo sa mapanuring mga mata ng mga bisita. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng tubig, isang malinaw na tanda na ang oras ng kanyang pagluwal ay hindi na maghihintay pa. Sa gitna ng pagkagulantang ng lahat, nakita niya ang mukha ni Baskoro. Hindi pag-aalala ang nakaguhit doon, kundi isang matinding galit at takot na baka masira ang kanyang pinagplanuhang pagpapiit sa asawa. Hanapin niyo siya! Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng bahay. Kunin niyo ang bata! Ang sigaw ni Baskoro ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang utos ng Panginoon sa kanyang mga alipin. Nagawa ni Kirana na makapagtago sa loob ng madilim at masikip na pantry. Ang amoy ng mga pampalasa at tuyong dahon ay bumalot sa kanya habang siya ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang istante. Isang matinding alon ng sakit ang dumaan sa kanyang buong katawan. Isang paghilab na tila ba pinipilas ang kanyang kalooban. Kinagat niya ang kanyang sariling panyo upang pigilan ang anumang tunog ng pagdaing na maaring magturo sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipaglaban at sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, bumukas ang pinto ng pantry. Isang matangkad na anino ang humarang sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas. Nanlamig ang buong pagkatao ni Kirana. Inakalang nahanap na siya ng mga tauhan ni Baskoro. Ngunit nang maramdaman niya ang isang pares ng matitigas at pamilyar na braso na dahan-dahang bumuhat sa kanya, nalaman niyang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Si Satria, iyon. Ang init ng katawan ng kanyang kuya ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Huwag kang matakot, bunso. Nandito na si kuya. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Satria. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na tila ba kayang tapatan ang lahat ng bagyo sa mundo. Binuhat ni Satria si Kirana patungo sa isang maliit at tagong daanan na tanging mga katulong lamang ang nakakaalam. Ang bawat paghakbang ng lalaki ay mabilis, ngunit maingat. Sinisigurado na hindi masyadong mayayanig ang naghihirap na kapatid. Ngunit bago pa man sila makarating sa dulo ng pasilyo, isang figura ang humarang sa kanilang daan. Nakatayo roon si Hilda. Hawak ang isang mabigat na florerang kristal. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng anumang bakas ng pagkakaibigan. Ang tanging makikita ay ang isang demonyong handang pumatay para sa kapangyarihan. Akala niyo ba, ganoon lang kadaling tumakas? Akin ang bahay na ito at akin ang batang iyan. Bulyaw ni Helita habang akmang ihahampas ang florera kay Satria. Walang pag-aalinlangang hinarap ni Satria ang babae. Gamit ang kanyang isang kamay, mabilis niyang itinulak si Helita palayo ng may sapat na lakas upang mapaupo ito sa sahig at mabitawan ang florera. Ang malakas na pagbasag ng kristal sa sahig ay lumikha ng libu-libong kislap na tila mga bituin sa gitna ng kanilang kaguluhan. Ngunit hindi na sila lumingon pa. Nagpatuloy sila sa pagtakbo patungo sa garahe kung saan naririnig na nila ang paparating na mga yabag ng mga tauhan ni Baskoro na tila mga asong gutom na humahabol sa kanilang biktima. Nakarating sila sa pintuan ng garahe, ngunit ang malaking gate ay sarado pa rin. Ang liwanag ng mga flashlight mula sa malayo ay dahan-dahan nang lumalapit. Naramdaman ni Kirana ang isa pang matinding paghilab, mas masakit at mas matagal kaysa sa nauna. Napahawak siya ng mahigpit sa balikat ni Satria. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa uniforme nito. Sa gitna ng kanilang desperasyon, isang nakasisilaw na liwanag mula sa labas ng gate ang biglang sumilay. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humaharurot.
patungo sa kanila. Ang malakas na pagbangga ng unahan ng sasakyan sa bakal na gate ay lumikha ng isang nakatutulig na alingawngaw ng nag-uumpugang metal, sapat upang bumukas ang daan patungo sa kalayaan. Huminto ang sasakyan sa harap nila. Bumukas ang pinto at lumitaw si Gabriel Torres. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. "Sakay! Bilisan niyo!" Sigaw ni Gabriel habang inaalala ang bawat segundo ng kanilang kaligtasan. Maingat na inilagay ni Satria si Kirana sa likurang upuan. Sumunod si Satria sa unahan habang mabilis na pinaandar ni Gabriel ang sasakyan palayo sa mansyon. Habang mabilis silang lumalayo, nakita ni Kirana mula sa bintana ang anino ni Bascoro na nakatayo sa harap ng mansyon, galit na galit at tila isang halimaw na nawalan ng huli. Ngunit ang kaligtasan ay pansamantala lamang. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, napasigaw si Kirana sa matinding sakit na tila ba binibiibiyak ang kanyang buong pagkatao. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. "Kuya! Gabriel! Hindi na kakayanin." Lalabas na siya. Ngayon na, ang kanyang tinig ay napuno ng takot at panalangin. Sa gitna ng madilim na kalsada at sa bilis ng takbo ng kanilang sasakyan, paano nila maililigtas ang dalawang buhay na nakasalalay sa isang sandali ng kapanganakan? Ang mabilis na pagharurot ng sasakyan sa ilalim ng madilim na kalangitan ay tila isang karera sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng sasakyan, ang bawat hininga ni Kirana ay punong-puno ng paghihirap. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa upuan habang ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang maputlang mukha. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi natitikman. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa loob ng isang madilim na silid. Napapaligiran siya ng dalawang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Dinala sila ni Gabriel sa isang maliit ngunit malinis na pribadong klinika na pagmamay-ari ng isa niyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang gusali ay nakatago sa gitna ng isang tahimik na subdivision, malayo sa maingay at mapanuring mundo ng mga santilyan. Sa loob ng silid na yon, na nababalutan ng banayad na liwanag at amoy ng kalinisan, inihanda si Kirana para sa kanyang panganganak. Wala roon ang malamig na presensya ni Doña Carmen o ang mapanirang titig ni Helita. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pagnanais na mailigtas ang dalawang buhay. Sa bawat matinding paghilab na tila ba binibiyak ang kanyang katawan, naramdaman ni Kirana ang matitibay na kamay na humahawak sa kanya. Sa kanyang kaliwa ay si Satria, ang kanyang kuya, na ang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Ang kamay nito ay tila isang angkla na nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Sa kanyang kanan naman ay si Gabriel. Ang abogado ay hindi bumitaw sa kanyang kamay. Ang bawat haplos nito ay puno ng labis na paggalang at isang uri ng kalinga na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Bascoro. "Kaya mo ito, Kirana. Malapit na. Nandito lang kami. Hindi kami aalis." Mahinahong wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na diwa ng ginang. Sa huling sandali ng matinding pakikipagbuno sa sakit, ibinuhos ni Kirana ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Isang matinis at masiglang tinig ng isang bagong silang na sanggol ang biglang pumuno sa buong silid. Isang himig na mas matamis pa sa anumang kanta sa mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila ba naglaho. Napalitan ng isang umaapaw na ligaya na nagpabuhos sa mga luha ni Kirana. Inilapag ng doktor ang sanggol sa dibdib ni Kirana. Ang init ng balat ng kanyang anak at ang munting galaw nito ay tila isang mahiwagang kapangyarihan
na bumuo sa kanyang nadurog na puso. Niyakap niya ang kanyang anak ng may matinding pagmamahal, isang pangako na hinding-hindi niya hahayaang madapuan ito ng anumang kasamaan. Ang munting buhay na ito, ang kanyang tagumpay, ang kanyang ebidensya na hindi siya natalo ng kadiliman. Marahang lumapit si Gabriel at pinunasan ang pawis sa noo ni Kirana gamit ang kanyang panyo. Ang kanyang titig sa ginang ay puno ng hindi masukat na paghanga. Isang pagtingin na tila ba ang babaeng nasa harap niya ang pinakamagiting na mandirigma sa buong mundo. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at sa katahimikan ng silid, isang hindi binibigkas na ugnayan ang dahan-dahang nabuo. Isang ugnayang higit pa sa pagiging abogado at kliyente. "He's beautiful, Kirana. Kamukhang kamukha mo." Bulong ni Gabriel nang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nang dumaan ang ilang oras ng matamis na kapayapaan, napansin ni Satria ang telebisyon sa sulok ng silid na tahimik na nagpapalabas ng balita. Agad na tumigas ang anyo ng lalaki nang makita ang pamilyar na mukha. Sa screen, nakasuot ng itim na Amerikana, si Bascoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na luha habang humaharap sa mga mamamahayag sa harap ng kanilang mansyon. "Nananawagan po ako sa lahat," wika ni Bascoro sa telebisyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pag-arte. "Ang asawa ko pong si Kirana ay nawawala. Siya po ay may malalang kondisyon sa pag-iisip at kasalukuyang dumaranas ng matinding psychosis. Natatakot po kami para sa kaligtasan niya at ng aming anak. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, pakiusap, tulungan niyo kaming maibalik siya sa pasilidad na gagamot sa kanya." Tinitigan ni Kirana ang screen. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sanggol. Ang bawat salita ni Bascoro ay tila isang panibagong deklarasyon ng digmaan. Alam niyang, sa labas ng ligtas na silid na ito, ang buong mundo ay naniniwala na siya ay baliw. Paano niya lalabanan ang isang asawang handang baluktutin ang katotohanan sa harap ng buong bansa upang makuha lamang ang kanyang anak at ang kanyang yaman? Ang gabi sa mansyon ng mga Alvarado ay nababalutan ng isang huwad na ningning at mapagkunwaring pighati. Sa harap ng maraming mamamahayag at mga ilaw ng kamera na tila mga bituing nagmamasid, nakatayo si Bascoro sa podium. Ang kanyang mukha ay sadyang pinatanda ng huwad na pag-aalaga at ang kanyang mga mata ay pilit na pinaluluha. Sa tabi niya ay si Jelita na nakasuot ng itim na tila ba nagluluksa, habang si Doña Carmen ay prenteng nakaupo sa gitna, nagbibigay ng anyo ng isang matatag na pundasyon ng pamilyang gumuho. "Pakiusap, kung nasaan ka man, Kirana, bumalik ka na. Ang iyong kalusugan at ang ating anak ang tanging mahalaga sa akin." Ang boses ni Bascoro ay nanginginig sa sadyang pag-arte, isang pagtatanghal na naglalayong linlangin ang buong bansa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pintuan ng mansyon na gawa sa sinaunang nara ay bumukas ng may matinding lakas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang malakas na hudyat ng pagdating ng katotohanan. Tumigil ang lahat ng bulungan. Ang mga kamera ay mabilis na humarap sa pinto. At doon, sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier, ay lumitaw ang isang figurang hindi nila inaasahan. Pumasok si Kirana. Hindi siya ang lantang gulay na inilarawan ni Bascoro. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang damit, ang kulay ng dugong Alvarado, na nananalaytay sa kanyang mga ugat, sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng kataksilan. Karga niya ng may labis na pag-iingat at pagmamalaki ang kanyang bagong silang na anak. Sa kanyang likuran, nakatayo si Satria na tila isang matibay na pader ng proteksyon, at si Gabriel Torres na ang mga mata ay naglalayab sa talino at paninindigan. Napatayo si Bascoro. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ang panyo sa kamay ni Jelita ay dahan-dahang nahulog sa sahig, habang si Doña Carmen ay
Napakapit ng mahigpit sa kanyang upuan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. The search is over. Baskoro, nandito na ako. Ang boses ni Kirana ay malinaw at puno ng awtoridad. Isang tinig na hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng pagkabaliw. Humingi ng katahimikan si Gabriel at dahan-dahang lumapit sa malaking screen na nakahanda sa gilid ng sala. Sa isang mabilis na kilos ng kanyang mga daliri, ang screen ay nagliwanag at nagpakita ng mga dokumentong may pamagat na Project J. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magbulungan nang makita ang mga audit reports, ang mga bank transfer patungo sa mga lihim na account ni Jelita, at ang mga pekeng medical certificates na sadyang ginawa upang burahin ang karapatan ni Kirana. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang umalingaw-ngaw ang isang audio recording sa buong mansyon. Ito ang boses ni Baskoro at Helita mula sa loob ng kanilang kwarto, nagtatawanan habang pinaplano kung paano itatapon si Kirana sa isang psychiatric facility upang makuha ang buong Alvarado legacy. Ang bawat salitang tuso at talamak na lumabas sa kanilang mga labi ay tila mga latigong humahampas sa kanilang sariling pagkatao sa harap ng maraming saksi. Pabrika lang siya ng tagapagmana ko. Pagkatapos niyan, ididiretso ko na siya sa mental hospital. Ang mga salitang yon na minsan ay nagpaguho sa mundo ni Kirana ay siya ngayong naging hatol para sa kanyang mga kaaway. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa buong silid para sa pamilya Santillan. Biglang nawalan ng malay si Doña Carmen. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak mula sa upuan, habang si Helita ay akmang susugod kay Kirana nang may matinding galit sa mga mata. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ng mga alagad ng batas na kanina pa nakatago sa dilim. Baskoro Santillan, Jelita Ramos, arestado kayo sa mga kasong embezzlement, conspiracy to commit fraud, at attempted mental incarceration. Ang boses ng opisyal ay seryoso habang nilalapitan ang dalawa. Tinitigan ni Kirana si Baskoro ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang puot, tanging isang malamig na kapayapaan ang nananahan sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang bawat hininga nito bilang isang munting himala ng tagumpay. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging matapang, Baskoro. Pero tapos na ang palabas mo. Ang bahay na ito, ang kumpanya, at ang anak ko. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Mahinahong wika ni Kirana. Habang kinakaladkad palabas ng mga pulis ang nagwawalang si Helita at ang tila nanghihinang si Baskoro, ang mansyon ng mga Alvarado ay tila muling huminga. Ang mga ilaw ng kamera ay patuloy sa pag-flash. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang trahedya, kundi para sa tagumpay ng isang ina na tumayo para sa kanyang karapatan. Tumingin si Kirana kay Gabriel at sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, nakita niya ang isang maliit na ngiti sa mga labi ng abogado. Isang ngiti na nagsasabing sa wakas, tapos na ang bagyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano niya bubuuin ang isang bagong mundo mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas at ang mansyon ng mga Alvarado na dati ay balot ng anino at mga lihim ay tila muling huminga ng malaya. Ang mga bintana na dati ay laging nakapinid ay nakabukas na ngayon ng malapad, hinahayaan ng sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw na pumasok at burahin ang bawat bakas ng pait na nanahan doon ng matagal na panahon. Ang hardin na dati ay saksi sa mga pabulong na kataksilan ay puno na ngayon ng mga makukulay na bulaklak at ng matatamis na halakhak ng isang batang nagsisimula ng tumuklas sa mundo. Naglalakad si Kirana sa pasilyo, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapanatagan at dignidad.
Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot sa bawat tunog ng pagpihit ng pintuan. Ngayon, siya na ang tumatayong haligi ng kanilang kumpanya at ang mapagmahal na ina ni Baby Gabriel, ang batang naging dahilan ng kanyang muling pagsilang. Bago tuluyang bitawan ang nakaraan, nagpasya si Kirana na bisitahin si Baskoro sa huling pagkakataon sa loob ng bilangguan. Sa likod ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, nakita niya ang isang lalaking wala na ang dating ningning at yabang. Ang mga mata ni Baskoro ay puno ng pagsisisi at pangungulila, habang ang buong katawan nito ay tila unti-unti nang kinakain ng sarili niyang mga pagkakamali. Sa kabilang banda, si Jelita ay napaulat na nakakaranas ng matinding depresyon sa loob ng kanyang selda, isang kabayaran sa mga kasinungalingang kanyang itinanim. Kirana, pakiusap, patawarin mo ako. Give me another chance to be a father to our son. Pabulong na pakiusap ni Baskoro, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Tinitigan siya ni Kirana ng may malamig ngunit payapang mga mata. Pinatawad na kita, Baskoro, pero hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pinalalaya ko ang sarili ko mula sa iyo. Ngunit ang pagiging ama ay hindi isang titulo na basta na lang ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. At sa ngayon, mas mabuting lumaki ang anak ko na malayo sa impluwensya ng isang taong hindi alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Paglabas niya ng bilangguan, naramdaman ni Kirana ang isang matinding kaginhawaan. Tila ba may isang mabigat na tanikala ang tuluyang naputol sa kanyang mga paa. Bumalik siya sa mansyon kung saan naghihintay ang kanyang tunay na pamilya. Nakita niya si Satria na masayang nakikipaglaro sa bata sa damuhan. Ang kanyang kuya, na dati ay isang draper na puno ng misteryo, ay siya na ngayong katuwang niya sa lahat ng bagay. Isang matibay na proteksyon na hinding-hindi na muling mawawala sa kanyang tabi. Maya-maya pa ay dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Gabriel Torres na may dalang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak at isang maliit na laruan. Ang ngiti sa mga labi ng abogado ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng katiyakan kay Kirana. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Kirana, isang hawak na puno ng labis na paggalang at namumuong pag-ibig na hindi kailangang madaliin. Hi, Kirana. I hope we're not too late for the afternoon tea? Tanong ni Gabriel nang may lambing sa boses. You're just in time, Gabriel. Sagot ni Kirana habang nakatingin sa mga mata ng lalaking naging liwanag niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Actually, you are always on time. Sa gitna ng dahan-dahang paglubog ng araw, habang ang kalangitan ay nababalutan ng kulay ube at ginto, napagtanto ni Kirana ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan ng iyong paghina. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap sa sariling sugat at ang paggamit ng mga ito upang maging mas matatag na tao. Nahanap na ni Kirana ang kanyang binien, isang katahimikang hindi hiram, kundi isang kapayapaang pinaglaban at pinaghirapan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang nakaraan ay nagsilbing ulan na nagpatubo sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Habang hawak niya ang kamay ni Gabriel at pinagmamasdan ang kanyang kuya at anak, alam ni Kirana na sa wakas, ang kanyang perpektong kasinungalingan ay nagwakas na at ang nagsisimula ay isang katotohanang punong-puno ng pagmamahal at kalayaan.